So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression na naman tayo sa mga bagong labas sa smartphone, and this time, isang budget smartphone ngayon ni Honor and the Honor X5B. Maganda kaya to? Sulit ba? Ano bang pinagkaiba niya sa Honor X5B Plus? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another first impression review na naman tayo, and this time, ang topic naman natin is yung Honor X5B. So, na first impression review na natin yung Honor X5B Plus, at this time naman, itong Honor X5B naman ang ating itatakel. So, magkaiba po ito, Honor X5B and Honor X5B Plus sa pangalan. Pero nung tinignan natin yung specs nila, medyo walang ganong pinagkaiba or super duper identical lang itong smartphone na to. So dito, isasabihin ko sa inyo ano ba pinagkaiba nila para hindi rin kayo malito kung ano ba yung mas sulit dito sa dalawang smartphone na to. So unang una, presyo. Yung Honor X5B, makakabili kayo niyan for a price tag na 4,199. Almost 4,200 pesos with I think 4 gigabytes of RAM and 64 gigabytes of internal storage itong Honor X5B. Tapos yung Honor X5B Plus kasi is 4 gig 128. Itong smartphone na to mayroong presyo na 4,999 pesos or almost 5,000 pesos. So yun. Tinignan ko yung specs na itong dalawang to be honest. Super duper identical sila, chipset, display, and all. Lahat lahat po is super duper identical. Battery lang pinagkatalon ng konti. Mas upgraded lang yung Plus ng 100 mAh battery capacity. Na mamaya share natin yan. So yun, kung interested kayo dito sa Honor X5B, ilalagay ko po yung link niya sa description box. Pero tingnan natin kung available din siya sa official store ni Honor sa Shopee. Kasi yung Honor X5B Plus pa lang yung nakikita ko. Tingnan natin kung merong Honor X5B lang. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa Honor X5B, magkaibang platform ng online available itong dalawang smartphone na to. So yung Honor X5B, nakita natin to sa Blue App, 3,499 do sa price tag niya na 4,199. Tapos yung X5B Plus, nakita natin siya sa Orange App na merong presyo na lang na 4,000 pesos. So mas mura nga sila sa mga online platforms. Kaya kung interested kayo dito, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. So next naman, usapang specifications tayo. Si Honor X5B ay merong 6.56 inches HD Plus 720p resolution na merong TFT LCD display. Meron siyang 90Hz screen refresh rate and sad to say a notch display. So when it comes sa display na itong dalawang smartphone na to, the Honor X5B Plus, wala silang pinagkaiba. Pareho lang sila. Sana dito sa Plus version, mas nilakayan nila yung screen para meron rin naman silang pinagkaiba na maganda, di ba? Pero same lang sila na screen size na very standard 6.56 inches. Tapos pa doon is TFT lang ang kanyang display. So as out of the box na Android 14 siya with Magic OS 8. Sa chipset, medyo nakaka-disappoint. MediaTek Helio G36 with a GPU of PowerGR G8320. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. Sa camera naman, meron tayong dual camera system na 13 megapixel main camera. Sa front-facing camera naman is 5 megapixel front-facing camera tayo dito. Both rear at front-facing camera naman ay supported ng Full HD 1080p video recording. Dalawa kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. Fingerprint scanner ay side-mounted. Pagdating sa battery, meron tayong 5,100 mAh na removable battery na sad to say at 10 watt charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, availability, and yung specs ng Honor X5B. Next, dito tayo sa first impressions ko dito sa smartphone na to. Number 1 sa display. Again sa display, doon sa Honor X5B Plus, wala silang ganong pinagkaiba. Sobrang identical sila when it comes sa display and even screen size. Hindi ko alam kung bakit tinawag to na Plus. So sana ginawa na lang nilang other variant, di ba? Kasi utak, camera super duper identical silang dalawa. Ang pinakamilang na pinagkaiba ng X5B Plus, yung storage, tsaka yung 100 mAh na additional capacity na available dito sa Honor X5B Plus. So yun, nakakalungkot din. Sana ginawa na nilang IPS LCD display. TFT kasi, to be honest, in my own experience, lalo na sa Samsung,
parang wash out yung display pag naka-TFT ka, even though na naka-HD plus 720p resolution ka, hindi maganda yung quality ng TFT. Mas maganda for me pag IPS LCD na lang yung nilagay nila dito. Mas, kumbaga, mas magiging sharp pa yung display na itong smartphone na to. Tapos, yung screen size niya is, I think yan na rin naman yung average or pinakamaliit na nakikita rin natin ngayon, 6.5 inches. Kasi karamihan na rin ng mga budget ngayon, ang lalaki na, 6.6, 6.7, 6.8. So, standard na 6.5 inches ang makikita natin dito sa Honor X5B X5B, notch display, tapos very standard na rin na 90Hz screen na refresh rate. Next sa OS niya, yun nga, bagong labas sa smartphone na naka-Android 14 pa rin. So, sana naka-Android 15 na siya para hindi na maghintay yung consumer sa Android 15. Pero, I don't know kung ma-update pa to sa Android 15. Pero, dapat ma-update to kasi bagong labas to na smartphone na naka-Android 15 na dapat to. Next, dito ako super duper na disappoint sa chipset. So, the chipset is the MediaTek Helio G36. Makikita nyo dito ang clock speed. Wow, 2.2 GHz. Ang bilis naman nito. No, tingnan nyo rin yung GPU. The GPU is Power VRG A320 na isang super duper outdated na chipset yan. Mabagal na GPU yan, sinasabi ko na sa inyo. Kahit mag-scroll lang kayo dito sa smartphone na to, na-try ko na several times ang G36 at G50. Sobrang bagal niyan, lalo-lalo pag nag-scroll kayo. Even opening ng apps, medyo delay ng konti. Pag nagna-navigate ka lang sa ML pa nga lang, high settings, hindi na kaya eh. Smooth lang ang pinaka nilalaro ko dito pag naka G36 or G50 ako. Pero I don't know kung meron ding malaking factor yung Magic OS. Kasi minsan, di ba, yung software nakakatulong yan pag mabagal yung chipset kung naka-optimize siya. Kaya pag bibili tayo nito, syempre stay tuned lang, bibili naman tayo nitong Honor X5B and X5B Plus para ma-share din sa inyo yung natin dito, yung experience natin sa mga devices na to. So, inuna ko muna yung mga gaming natin, susunod mga budget naman. Pero sa specs walang, ilang beses ko na na-try sa mga ibang brands, iba't ibang mga manufacturers UI ang na-try natin. Wala mabagal talagang G36 and G50. Kaya saan nyo, this is not for gamers. This smartphone is naka-design lang for casual users lang talaga. Next camera is dual camera system with 13 megapixel main and I don't know, isa AI lens or depth sensor. So sana ginawa nila ng single camera kasi very useless din naman yung secondary camera nito. Mas maganda na sa akin ng budget smartphone na nagiging totoo sa camera. Kasi minsan nakakawa din yung mga ibang consumers na walang idea sa specs. Sinasabi, lalo-lalo na pag bibili kayo sa mall nito, sinasabi, 2 camera po niyan, sir, 2 camera po niyan, ma'am. Siyempre, yung consumer na hindi familiar sa specs, akala niya talaga, 2 camera niyan. Yung iba nga, nakikita ko nagko-comment, Lods, bakit ganun? Tinatakpan ko yung isang camera, hindi naman gumagana. Again, sensor lang po yung mga pangalawang camera niyan. Dito nga, nakikita ko dito, wala siyang hindi nga to ultra wide, hindi to periscope, hindi to telephoto, hindi to macro lens. So again, yung secondary camera nito for me is very useless. Ang mga gamit nyo lang talaga dito yung main camera niya. 13 megapixel and 5 megapixel front-facing camera. So when it comes sa megapixel specs to yung megapixel ng kanyang camera, mababa na syempre. Pero again, di pa naman natin siya natatry. Let's hope makakatulong din yung software sa ganda ng camera netong smartphone na to kasi hindi naman tayo nagbe-base parate sa megapixel ng camera. Nagbe-base pa rin tayo sa camera software and of course sa sensor na nilalagay. Next sa battery is 5,100. So level up sa 5K battery capacity. Maganda na yung battery, mataas na Bakit nyo nilagyan ng 10 watt charging rate? So again, 10 watt lang to kahit anong ilagay yung charger. 100 watts man yan, gamitan nyo ng 100 watts, hindi po gagana. Hanggang 10 watts lang po ang kapasidad nitong device na to. So 10 watt charging rate, super duper bagal na yan. Of course, ngayong 2025. Naka Type-C, sayang naman yung Type-C mo, hindi mo nagamit yung full potential ng Type-C. Again, sinasabi ko to sa ibang video, lalo na pag nag-vlog tayo ng mga budget smartphone na may 10 watts. Ang Type-C ay nakadesign yan for fast data transfer and fast charging. Kung gilagyan mo lang, especially sa smartphone, smartphone usapan natin dito. Kung lalagyan mo to ng Type-C, tapos wala rin naman pinagkaiba sa micro USB,
very useless. Ang laki pa naman ng battery mo, pero slow charging. Siyempre, sinong sasalo ng ganyang mga hassle, 'di ba? Yung consumer na gagamit ng smartphone. Kasi compare mo sa mga ibang brands, kailangan kasi mga ibang brands mag-step up din kasi yung iba sobrang gaganda ng mga ino-offer na fast charging rate sa mga ganitong smartphone sa ganitong price na 3 to 4,000, 15 watt and 18 watts. Minsan iba pa nakita ko ng 45 watts, di ba? So, yun lang, nakaka-disappoint lang na 10 watts sa 2025. Kaya saan nyo dito is mabagal po mag-charge. Maganda battery, makunat yung battery, mabagal lang po mag-charge dito sa device na to. At ang pinakala sa design is very generic. Square shape camera module. Malaki naman yung camera module niya. For me, when it comes sa design and aesthetic, ulitin ko, very generic siya. Maganda yung color variation siguro nito. Pero maganda yung color variation niya. Pero pag gagamitin nyo to outdoor, panigurado makakuha rin to na attention ng consumers kasi malaki rin yung camera module niya. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impression so far dito sa Honor X5B. Again, ang pinagkaiba niya lang sa Plus is yung storage at yung milliamp hour battery capacity. Few hundred of pesos lang yun yung dadagdag, naka-Honor X5B Plus na kayo. So kung interested kayo dito sa Honor X5B, lalagay ko po yung link na ito sa description box. Abangan nyo na lang po yung full review, game test and unboxing ko dito sa smartphone na to.